kabiyaya mga kakwela, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At yun po, muling nagbabalik Jay Guevara TV upang maghatid sa inyo ng isa na namang reaction video na mapatungkol sa mga top viral issue, top trending issue at showbiz viral issue. Nabubulol pa ako. So ngayon, MTRCB, mukhang may panibago na namang pong aaksyonan sa isa sa mga noontime show. So hindi ko sasabihin kung anong noontime show yan, yung isa sa actionan nila ulit at mukhang tututukan nila, no? Dahil nga may nagawang hindi kaaya-aya na naman tong noontime show na to. Siyempre, labas po ang E80 po dyan, no? At ito, may isang vlogger or magkapamilyang vlogger na gumawa ng prank na wala sa ayos, pati yung anak na bata ay dinamay pa, no? So dito at yung isa sa mga vlogger ng fake bulaga or ng generic na itbulaga ay may sinasabi mapatungkol sa mga supporters or sa mga legit dabber cats. Ang pagkakaalam ko nga po dito, hindi lang to basta-bastang vlogger ng fake bulaga or ng generic na itbulaga, kasi kung pinanood ko po yung mga video niya ay nakakapasok po siya sa mismong loob ng itbulaga, sa mga dressing room ng mga artista. So nakakapasok siya doon. Sa madaling salita, bukod siya rito, baka isa sa mga staff ng generic na itbulaga. So reaction na natin yan. At ayun, bago natin doon simulan, huwag niyong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So ito na po at simulan na natin. So ito po, vlogger viral ang kabastusan matapos idamay ang anak. Ay naku po. Kabastusan para sa views, Diyos ko. So, eto, ayan, may mukha dyan ni Rendon. Ewan ko bakit nandiyan yung mukha ni Rendon. Baka si Rendon to. So, ewan ko ba. Baka, ewan ko natin. Panoorin natin yung video para lubos natin maunawaan. Vlogger, viral ang kabastusan matapos idamay ang anak. Hindi natuwa ang marami sa ginawang... Vlogger, viral ang kabastusan matapos idamay ang anak. Naku po. Hindi natuwa ang marami sa ginawang prank ng nanay na ito kasama ang kanyang anak. Obvious naman na scripted ang prank, ngunit ang masama dito ay kung paano nila dinamay ang anak na bata sa kabastusan na prank sa kanilang tatay. Kahit si Rendon Labrador ay pinuna ang prank na ito na hindi niya pwedeng palagpasin. Matatanda ang maraming bumatiko sa isang video ni Kiefer at Sab na naglalambingan. Lambingan namin ni baby. Caption ni Kiefer. Makikita sa video na ito ang harutan nila ng kanyang partner na si Sab. Habang sila ay nakahiga, ay talaga nga namang makikita na dinadaganan at inaasar pa ni Kiefer si Sab. Makikita sa video na iyon na nakataplas lang si Kiefer, at si Sab naman ay napakaikse ng kanyang suot, habang dinadaganan at kinikiliti ito ni Kiefer. Ganun na rin ang viral video ni Awit na sumasayaw ito kasama ng isang babae sa gitna ng dance floor. One piece lamang ang suot dito ng babae. Habang sinasayawan nga ng sexy dance si Awi, talagang makikita na napaka-sexy nito. Ngunit sino naman kaya ang mga vlogger na ito na gumawa ng kabastusan at dinamay pa ang kanilang anak? Inula ng bashing ang content creator na may screen name na Ka-Wonder Forever. Matapos sa mag-viral ang kanilang prank video na tila hindi akma sa batang kasabwat. Makikita sa video na tila may nakatalukbong at nagpapakita ito ng dalawang taong tila na nagtatalik. Nang hataki ng isang lalaki ang kumot, na pag-alamang ito ay ang kanyang misis at ang kanilang anak na babae. Hindi ito nagustuhan ng netizens dahil masyadong pang-matured ang content na ito. Maski si Rendon Labrador ay hindi pinalagpas ang prank na ito. Wala akong pakialam niya, Rendon. Kumakalat at kahayupan. Walang kwentang mga magulang. Dinadamay ninyo ang bata. Kayong mga magulang dapat magturo ng magandang asal sa mga bata. Hindi yan tama. #stay motivated. Galit na caption na Rendon sa kanyang social media account. Ayon pa rito ay tuwang-tuwa pa umano ang nanay na nasa video. Sarap pagsasampalin eh. Dagdag pa nito. Ayon pa kay Rendon ay ganong mga content umano ang gusto niyang ayusan sa social media. Nananormalize na yung mga ganitong kalaswaan, kabastusan, nadadama yung mga bata. Lahat ng taong bayan, masaya ba kayo sa ganitong content? Ayon pa nga kay Rendon ay, ganyan ba yung gusto nyong matutunan ng mga bata?
ng mga anak ninyo, mulat na sila sa kabastusan. Dagdag pa nga ni Rendon ay imbes umano ang mga magulang ang magturo sa mga anak ng mga gandang asal, ay mga magulang pa mismo ang nagtuturo ng mga kahayupan sa kanilang mga anak. Hindi po tama ito. Huwag niyo pong gawin yan. Hindi po nakakatuwa na magkaroon tayo ng mga views, reactions, dahil sa ganyan. Proud pa kayo? Kawawa yung mga bata. Nilalason niyo agad yung mga pag-iisip nila. Nakiusap rin dito si Rendon na ayusin sana ang mga content sa social media dahil kawawa umano yung mga bata na nadadamay. Makikita sa video na ito ni Rendon na nag-comment ang Wonder Family. Agad namang nag-reply sa comment na ito si Rendon. Maraming netizens din ang humanga sa ginawang ito ni Rendon. Tama yan, idol, yung mga sinasabi mo. Kala ng mga yan nakakatuwa yung content nila. Keep it up, boss. Para sa kabataan. Pagalitan mo pa sila, idol. Sobra na sila. Buti na lang may isang Rendon Labrador. Tama ka po, Sir Rendon Labrador. Hindi po nakakatuwa ang ganyang content. So yun, tapos na yung video. Doon muna tayo sa video na napanood natin. Wag muna tayo dyan kay Rendon. Doon po sa video na yon, napakasagwa po talaga nun. Kasi may kita nyo doon sa video na parang nagtatalik po yung nakatalukbong sa kumot. Sa madaling salita, parang sumusubo po ng hotdog. No? So, pinaprank lang nila yung kanilang kanyang asawa. No? Bali, video po ito ng isang bata. Siguro yung mga bata, mga nasa 7 or 8 taong gulang. Tapos yung nanay at tatay. Tapos yung tatay yung pinaprank. Ngayon, doon sa video, wala talagang tama doon. Napakasagwa. Napakamali talaga nung ginawa nila, no? So, at medyo sanay na rin naman din tayo sa mga vlogger na ganyan, na maraming katangahan at kabulastugan na ginagawa dito sa social media. Ang pangit lang dito, yung isa sa mga vlogger na puro katangahan at kabulastugan yung ginagawa dito sa social media, isa pa rin yun isa siya sa mga nanita sa video. Syempre, walang iba kundi si Rendon Labrador. Sinasabi kasi ni Rendon, babaguhin, gusto niya daw mabago yung mga content ng mga vlogger. Ang sabi ko naman, masasabi ko lang na rin doon, siguro bago niya muna baguhin or pag-aksayahan ng panahon yung content ng mga content creator, dapat sumabay na rin siya. Akala niya siguro napaka-healthy nung napakaganda nung content niya, no? Pero dito sa point na to, may point dito si Rendon. Tama naman yung sinabi niya dito, no? Wala naman tayong question doon sa reaction ni Rendon Labrador dito sa video. Talagang masagwa po talaga. At sana naman sa lahat po ng mga vlogger diyan, huwag niyo naman pong papangitin. Alam niyo kapag sa oras na dineclare ng gobyerno natin na ang YouTube ay mawala dahil sa kagagawan ng mga content creator na puro kalaswaan yung pinaggagawa dito sa YouTube, sa Facebook, or saan man social media, no? Lahat tayo damay-damay, pati yung mga matitinong mga vlogger, no? So dito may point dito sa Rendon, kahit paano chumamba din. No? So ewan ko ba bakit sobrang ng social media world ngayon, mundo ng social media, sobra na, no? Ultimong kahit ano na lang gagawin, maghubad, makikita mo na yung mga cocomelon, no, mga babae, wala nang mga bra. Pero doon naman sa mga walang bra, alam nyo, sa ibang bansa, ganyan naman din po talaga yung mga babae doon, na. Pero parang normal na sa kanila. Dito kasi sa atin parang big deal at sadyang marami pong mga SM po dito, no? Maraming mga SM. So i-comment nyo na lang po dyan kung ano yung meaning ng SM. Super M. No? Napapansin ko talaga dito, ang dami mga vlogger na talaga na toxic na yung mga content. Totoo yan. Dito kasi kapag sexy ka, maganda ka, pwede ka na mag-vlog, dadagsain ka na ng mga manyakul. So yan, mapunta na tayo dito sa video na kung saan ay itong vlogger ng fake bulaga. So hindi to si Lakay, hindi rin to si Besh.
Ngayon ko lang din siya napanood. Dito daw kasi sinasabi niya na wag nang siraan ng TPINC. Wag na daw makigatong sa issue na nangyayari sa TPINC at ng TBJ. So ito po at panoorin natin. So ito po yung vlogger na yun. Hindi ko na rin po sasabihin yung name niya. Kasi baka ayoko sabihin yung pangalan niya. So ito po na ano ko dito parang isa sa mga staff to or isa sa mga vlogger ni Isko Moreno kasi nakasuot pa siya ng Isko Moreno. Yun, tingnan niyo yung logo ng damit niya. At yung napanood ko nga na video niya ay nakakapasok siya dun sa loob. Diba? Sinong vlogger na pwedeng pumasok sa dressing room ng mga artista? O siya, nakakapasok po siya dun. So ibig sabihin, pwedeng maging isa siya sa mga staff or talagang kakilala niya ang isa sa mga host ng tawag dito ng generic Nate Bulaga. So pakinggan natin yung sabihin niya rito kasi may nagpasa lang sa akin nito na sabi niya, Sir G, reaksyonan mo nga yung sinabi nitong vlogger na to. So panoorin natin kung ano ba to. Hindi pa nakakanood ng ating mga vlogs welcome po kayo. Okay lang po. Open na open po kami. Open na open po sa channel na to para mag-welcome sa inyo. Hindi po uso dito yung bashing din sa amin. Hindi uso yung mga basher sa amin. Kasi bakit? Ito lang yan. Simple lang yan. Bakit kailangan ko po mong bash? Kung manonood ka lang naman, manood ka na lang. Huwag ka nang mag-bash. But anyway, mga kaibigan na yan. Marami ako nakikita na naman mga vlog. Kung yung sinasabi niya, manood ka na lang, huwag ka na lang mambash. Bilang kapag pinasok mo kasi itong yung social media world, hindi maaaring wala kang basher. Kaya kapag pinasok mo to, tanggapin mo na sa sarili mo na may mga taong matutuwa at hindi matutuwa sa'yo. At may mga taong maging kapanig mo at mayroon naman na ayaw din sa'yo. No? Para sa kaalaman mo lang. Siguro bagong vlogger lang to kaya medyo masilimot pa ang kanyang damdamin sa mga malalaswang karagatan, malalaswang nangyayari sa kanya sa karagatan. Ay. So tuloy natin. Na naman pinapakinggan naman tong ating Itbulaga GM7 Kapuso. So ako dinadalangin ko lang. Bakit kailangan gumawa pa ng mga kwento para lamang may vlog o para lamang may post at gagawa-gawa pa kung anong mga issue para lang may masabi na ganito. Actually sa akin lang tigilan na natin siguro yan kasi hindi nakakatulong nakakatoxic na yung ganun Alam yung gagawa na ng kwento, gagawa ng issue, gagawa ng content about dito, wala namang mangyayari, ganun din naman ang mangyayari, puro kayo puna ng puna. Parang wala nakaka-toxic Parang alam niyo wala kayong magawa sa araw-araw, gano'n na lang. Ang tanong dito, ano ba talaga? Puna or gawa ng issue? Kasi kapag puna, pinupuna mo yung pagkakamali. Kapag gawa ng issue, ibig sabihin parang may niluluto ka na isang pagkakamali na pwedeng mapag-usapan. O kasi kapag puna, ibig sabihin napuna yung pagkakamali mo. O kaya napuna yung kabutihan mo, ganun. Kasi parang nagmula na mismo dun sa isang tao at napuna siya nung isang tao. Ganun kasi yung ibig sabihin niya, no? Ngayon, yung about po dyan dun tayo sa sinasabi niya na gawa-gawa ng issue, kung sa amin man to ng mga TBJ defenders na patama, kaya wala naman po siya sinabi na pangalan, kung sakaling man lang na kung sa amin nga to, no, ang masasabi ko dito, hindi kami gumagawa ng issue, kundi kayo or yung mga artista na sinusuportahan mo o kaya yung noontime show. Kasi nagre-reaction video lang kami dito no. Sinamid pa ako. Nagre-reaction video lang kami dito. Ngayon, yung mga video na mga katulad niyan, yung pagsabi ni Isko Moreno ng Pepsi, talaga re-reactionan namin yun. Alam naman na namin yan Hindi naman kami kasing tanga mo na hindi mo alam yan. No? At ayun, yung about naman nung kay Buboy Villar na pag-agaw niya ng pagtanggal niya ng mic sa isang matanda, wala nga, kabastusan po yun. Hindi yun gawa-gawang issue lang. No, siguro sa ibang vlogger may ganun, pero kung sa amin, ng mga TBJ defenders, hindi namin gawain yan. So yun, tuloy natin yung sinasabi nito.
gagawa ng kwento kahit wala naman doon sa istorya. Nakikita ko nga ang sabi nga, nagmura. Ayan na naman yung mga nagmura na yan. Okay, sabihin natin nagmumura. Ang dami naman nagmumura sa mga vlog, hindi naman na pinipigilan. Pero pag ito, pag National TV, konting mura lang. Okay, sabihin natin, MTRCB, ayan, wala nating may rules and regulations. Pero, bakit na ba kailangan punain yung mga maliliit na bagay? Actually, Ay, so ang binabanatan niya pala dito, MTRCB. Ang sabi niya, bakit daw kailangan punahin na MTRCB yung mga maliliit na bagay kahit daw yung pagmumura? Kasi marami naman daw tao na nagmumura. Kahit ako, nagmumura din ako. Kahit sino, kahit may mga kabataan pa nga na nagmumura ganito kasi yan para sa kaalaman mo. Tama nga yung sinabi ko kanina. Hindi ako kasing tanga mo. Ganito kasi yan, bro. No? Kung mapapanood mo man to. Yung MTRCB kasi, is television yan, no? Alam mo naman yung meaning ng MTRCB. Sa noontime show, bawal po talaga magmura. Bawal na bawal dyan. Ngayon, kung yung sinasabi mo na bakit pinupuna na MTRCB yung mga pagmumura, natural kasi bawal yun. Bawal kasi yun, para sa kaalaman mo lang. Minsan tanggalin mo yung sombrero mo para yung utak mo medyo mahangin-hanginan at lumawak-lawak yung kaisipan mo, no? Ay, hindi ko alam na sasabihin niya yun. Akala ko may matinunang vlogger ang fake bulaga. Akala ko may maayos-ayos na akong mapapanood na vlogger. Sa atin, wala tayong problema. No, kahit yung mga artista diyan, magmura sila magmura, walang problema basta wala sa telebisyon at wala sa noontime show. Ayun yung pinopoint namin. No, kasi may mga lumalaganap kasing issue na si Buboy Villar daw ay nagmura, 'di ba? So, wala na tayong pakialam doon. MTRCB na po ang antayin na lang po natin yung desisyon nila. Dito kasi medyo may kabobohan yung kanyang pinagsasabi kasi konting diferensya lang naman daw at lahat naman daw ng tao ay nagmumura, bakit daw hindi daw aksyonan na MTR? Parang ganun ganun yung pinapaiwatig niya Wag daw, bakit ayaw daw aksyonan ng MTRCB yun? Para naman sa akin, ba't aksyonan? Ilabas naman yung MTRCB sa pang personal natin buhay. Kahit magmura tayo na magmura dyan, basta wala tayo sa noontime show at hindi tayo naka-live. Ang noontime show is pang bata, pang matanda yan. So, hindi ka pwedeng magmura dyan, no? Para sa kaalaman mo lang, tuloy natin. hindi nakakatulong talaga, sa totoo lang, hindi nakakatulong, hindi siya healthy. Kung for the views lang naman, para sa akin ito hindi naman ako nang aaway kasi ayoko naman ng gugulo. Kung for the views lang naman, hindi natin kailangan, hindi mo kailangan manira pa ng ibang tao o isang kumpanya para lamang magyan ka ng simpatya na may manonood sa iyo para sabihin lang na marami kang viewers dahil gano'n. Una-una ewan ko, sinong vlogger na ganyan na sinisiraan ng isang kumpanya. So, ang binabanggit niya po dito ay yung TPINC. Bali, sinisiraan daw. Una-una, hindi ang TBJ at hindi rin kaming mga vlogger ang gumagawa na ikakasira ng TPINC at ng Itbulaga, kundi sila mismo. No, una-una, papaalala ko sa'yo para alam mo, yung scripted ni Buboy Villar, yung palapatol ni Paolo Conti sa mga vlogger, yung ginagawa ngayon ni Isko Moreno, yung pangbabastos ni Buboy Villar sa mga audience, sa mga contestant na kapag Tito Vic and Joey yung sinasyato, tinatanggalan niya ng mic. So sila po yung gumagawa ng ikakasira nila. Kasi kung yung TPINC, kung pinaubayan na nila ang titulong Itbulaga sa TBJ, wala na sanang gulo at wala na sanang kasiraan sila na natatanggap nila ngayon. Yun yun, no? Ano ba pangalan nito? So, pararin natin. Mukhang bagong vlogger lang ito. Ang inaabangan mo, mga negative lang. Yung mga good one, hindi mo naman binabalita, di ba? Ang pangit nun Kaya nga tayo naging content creator, kasi po para magbigay tayo ng magandang balita. Ang tanong, chinek ko yung channel mo. Ibinabalita mo ba yung magandang ginagawa ng TVJ? Ibinabalita mo ba yung magandang ginagawa ng EAT? Bakit lahat ng video mo, ang puro laman ng video mo, TPINC? So, ganun lang din kami. TVJ defenders kami, malamang ang ilalabas namin dito, no,
ay yung mga kabulastugan ng kalaban namin ng Taypay NC. Kailangan naman na i-promote namin yan. Nasa TBJ nga kami, kung di ka ba naman tanga. At saka hindi namin kine-question dito yung mga magagandang ginagawa dyan ng Itbulaga or ng generic na Itbulaga. Hindi namin yan kine-question, tandaan mo yan. Napakalaking bagay niyan yung pagtulong nila sa mga kababayan natin. Ang kino-question namin dito at ang nire-request namin na ibalik na nila ang titulong Itbulaga sa TBJ. Ayun yun. Okay, baka may sasabihin pa to. Patuloy natin. Kita tayo ng mga good vibes na balita o mga istorya kung nangyayari sa paligid. Hindi yung gagawa ng kwento, maninira, para lamang may content, para may masabi, para maraming, alam mo naman mga Pilipino, let's get honest. Ayan naman tayo. English yun ah. Balik naman tayo sa let's get honest. Sabi, alam mo naman mga Pilipino, pag may issue, sasakay na sasakayan. Pero pag nagka-problema, pag napuna ng kapila o may nakapuna dun sa naging issue na yon, tatahimik naman, di naman magsasalita. So, mga kaibigan, tigilan na natin. Ako, pray ko lang sa mga nambabash o yung mga wala talaga magawa sa buhay. Tigilan nyo na yan. Kasi nakaka-toxic siya. Alam nyo, hindi nakaka-healthy. Imbis nakakatulong kayo sa programa, nakakatulong kayo sa ibang tao, nakakatulong kayo sa bayan, yung ginawa nyong content na yan, kung good vibes yung ginawa nyo, edi sabihin natin, kung sa kabila kayo sumusuporta, okay lang, walang problema. Hindi naman issue yan eh. Doon kayo magbalita. Hindi yung kabila, aabangan nyo kung anong mali doon para lang may sabi na may itong ginawa. Tingnan nyo rin yung part nyo kung okay ba o hindi. Diba? So ayun ano naman ibabalita namin sa TBJ at sa EAT? Wala namang ginagawang mali doon sa EAT. Ano ibabalita namin? Alangan naman mag-imbento kami ng vlog or ng video or ng live at sasabihin namin dito sa video na yung EAT may ginawang mali. Kailan ba may ginawang mali ang EAT? At alam mo naman na mortal naman na yan ang topic talaga ngayon, yung Taypay NC Fake Bulaga versus EAT ng TBJ. No? So ngayon, kung hindi mo kaya yung ginagawa namin at hindi mo na malunok, mag-big T ka, charot. No? Tsaka yung sinasabi mo na na maging good vibes. Bakit? Good vibes ba video mo? Nakakatuwa ba? Parang di nga ako natuwa. Natuwa ako sa katangahan na sinasabi mo. Pero sa vlog mo, wala naman akong dyan eh. Wala naman akong napulot na aral. No, wala akong napulot. Kasi one-sided ka din katulad ko. Na ikaw, dumidepensa ka sa fake bulaga, didepensahan mo. Pakialam ko sa'yo. Dumidepensa kami sa TBJ, wala ka na rin doon. Ngayon na nireaksyonan kita, kung re-rebatan mo ko, wala akong pakialam sa'yo. Nauna, kung buti sana, kung kasing sikat ka, nila Isko Moreno, Paulo Contis, Buboy Velar, pwede kitang rebatan. Pero kung hindi nga kita kilala, hindi talaga kita kilala, bahala ka sa buhay mo. No. Kung ayaw nyo pala ng gulo di ibalik nyo sa TBJ ang titulong Itbulaga. Tapos. Diba? Ganun lang yun. Ganun lang kadali. So yan, dito na tayo sa video na kung saan ng MTRCBI may ina-actionan na naman ulit. So ano kayang noontime show to? So ito po, panoorin na natin. Ayaw mo pindot. Naku po. Bagong iimbestigahan ng MTRCB. Sa fake bulaga pala. Live tayo. Bawal passwords. Muli na namang umingay sa social media ang Itbulaga matapos na namang makarinig ng hindi magandang salita. Totoo nga bang dapat nang maalarma ng MTRCB dahil parang walang natututo sa mga isyong nangyayari kamakailan? Tila nagiging mapagmasid na ang mga netizens sa mga noontime shows. Nagsimula ito sa It's Showtime kung saan may ginawang hindi maganda ang magkasintahang sina Vice at Ayon sa telebisyon lalo na't napapanood sila ng mga bata. Nagkainan ng icing cake ang dalawa na hindi ginagusto ng netizens. Dito na nga bumulaga muli si Rendon na siyang tumawag ng atensyon sa MTRCB sa ginawa ng dalawa. Hindi raw siya against sa LGBTQ, pero ang ginawa raw ni Ayon at Vice ay hindi maganda lalo na't napapanood sila ng mga bata.
Magbaklaan daw sila hanggat gusto nila, pero dapat alam daw nila ang limitasyon. Sinang-ayunan ng marami ang opinyon na ito ni Rendon online. Matapos makatanggap ng mga reklamo, pinatawag ng MTRCB ang producer ng It's Showtime. Sumunod dito ang pagpapatawag ng MTRCB sa EAT dahil sa narinig na sinabi ni Wally Bayola. Hindi intensyon ni Wally na makapagmura habang live sila na napapanood. Kinabukasan ay agad din namang humingi ng tawad si Wally at aminado sa nagawa niya. Dito na nagsimula na talagang maging mapagmasid ang mga manonood sa mga noontime shows. Gaya ng na-issue kamakailan kay Buboy Villar na narinig umano ang pagmumura niya. Nangyari ito sa Gisa Gedli kung saan lumalabas sina Isko Moreno at Buboy para makihalubilo sa mga netizens. Ang napuntahan nila ay may negosyong tusok-tusok kung saan tuwang-tuwa sina Isko at Buboy dahil natikman nila ang paninda nito. Tila sa sarap ng paninday mukhang napamura si Buboy. Hindi ito nakaligtas sa pandinig ng netizens dahil kung uulit-ulitin ay tila napamura talaga siya. Hindi naman malinaw dahil puno ng pagkain ng bibig ng host. Ngayon ay meron na namang dapat na umanong pagtuunan ng pansin ng MTRCB. Dahil sa narinig na naman sa Gisa Gedli na mismong ang mga host ay narinig din. Dahil nga nagbibigay ng papremyo sila Yorme Isko at Buboy sa labas, nabibigla talaga ang ilan na sila ang napipili para bigyan ng pera. Sa isang segment habang binibigyan ang babae ay hindi nito napigilang mapamura. Mabuti na lang at hindi nakatutok sa kanya ang mic. Ngunit makikita sa kanyang bibig na napamura talaga siya dahil sa pera na ibibigay sa kanya. Buti na lang yung mic nasa akin, sabi ni Buboy. Giit naman ni Yorme, gusto ko yung sinabi niya, pero live tayo, bawal bad words. Naturingan dating mayor, nagsabi nga ng don't say bad words, pero yung tawa wagas. Nagsabi si Isko bawal ang bad words. Nice way ang pag-correct niya para hindi ma-offend ang nagsabi. Hindi niya pinagalitan dahil alam niyang dala lang yun ng happiness ng babae. Dapat isipin muna bago mag-comment. Naiintindihan natin na di kontrolado ng host ang isipan ng winner. Pero if nakapagmura ang winner, dapat lang itama ng host ang pagkakamali at maghingi ng pasensya. Di lang basta binaliwala at natutuwa pa. Dun sa huling comment ng netizen, tama yun. Dapat ikino-correct na lang. Kaso parang natuwa pa. At doon sa pagmumura ni Buboy Villar, yung unang-unang issue pa, yun para sa akin nagmura talaga siya doon, no? Hindi na namin kasalanan kung puno ba bibig mo or nasa mid ka lang. Para sa pandinig namin, mura pa rin yun. Dito naman po sa contestant, hindi naman po kasalanan na, ito disclaimer, hindi ko po kinakampihan ng Tape INC para sa kaalaman nyo lang, no? Hindi ko kinakampihan niya, wala akong pakialam dyan. Dito, hindi naman, kasi baka mamaya mangyari to sa EAT, wag naman sana, na may contestant na sobrang saya, ay mapamura din, di ba? Hindi na ako kasalanan ng mga host yan. Ang pangit lang ng approach dito, or ang pangit lang ng dating dito ni Isko Moreno, kasi nga, parang natuwa pa siya. No, dapat ang ginawa niya na lang siguro doon parang alam mo yung parang binulungan niya na lang, bawal yung ganyan, huwag kayo magsasalita. O parang ganoon na lang siguro, no. Pero hindi po kasalanan ng mga host kapag nagmura yung contestant. No, hindi po kasalanan. Depende na lang kung siguro nakatutok ng ganyan yung mic tapos hindi mo agad natanggal kasi nga nagmura, no. Yun siguro pwede pa. Pero dito wala naman yung mic sa kanya, pero talagang narinig ko rin yan na nahagip pa ng mic na talagang nagmura si ate. Pero hindi na kasalanan ng host yan. Yun nga lang, ang pangit lang nung ginawa ni Isko. Kasi sabi niya, gusto ko yung sinabi mo. Sabi niya, pero bawal yan. Gusto niya daw. Gusto mo pala ng mura. Botol Chris Ulo, sampulan mo nga to. Gusto niya daw ng mura No? So, doon nga, balik tayo doon sa issue na nagmura si Buboy Villar. Para kasi sa akin, mura talaga yun No? Kahit anong gawin kong isip Alam mo yun? Talagang nagmura talaga siya. No? So, ewan ko, anong maano ng MTRCB doon sa ginawa ni Buboy Villar. At ngayon, medyo, eto, sa totoo lang po nung nakaraan, medyo kumalma Diba? Ano papansin nyo? Medyo kumalma yung pagitan ng issue ng Tape INC tsaka ng Halusos Brothers sa TVJ, no? Medyo umano-ano. Pero ngayon medyo hindi pala medyo,
uminit na naman ulit dahil kay Isko Moreno. So antayin natin. Alam mo, minsan na-excite ako doon sa i-rebat ni Joey De Leon. Kasi totosin, ang dami ko natututunan. Alam niyo yun, hindi ko natututunan yung pagsagot, yung pagganon. Hindi. Yung mga words na ibinibigay ni Henyo Master, doon ako natutuwa. Dahil natututunan ko siya. No? So abangan natin yan. Painit na ng painit. Tapos si Buboy Villar, sa mga hindi nga po pala nakapanood, yung video ko, si Buboy Villar, bumanat na rin kay Joey De Leon. So, nandyan lang, hanapin nyo. So, yan, hanggang dito na lang itong video natin at maraming salamat sa patuloy na suporta nyo kay Jay Guevara. Siyempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at pakipindot na lang din po yung bell button para lagi updated sa ating mga video araw-araw. At pakisuportahan po yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ang kanilang mga links. So, ingat po kayo palagi and God bless and bye-bye. And peace. Love you all.